Magandang umaga po sa mga tagapakinig sa inyo din po, Ma'am Maricel, at po Ma'am DJ Chan. Maraming salamat po. Sir, ito nga no, tuloy pa rin po yung taas presyo sa krudo. Ang last time meron kayong in-announce na ang sabi ninyo, sana maging maayos yung pamimigay ng ayuda ng gobyerno dun sa 5,000 pesos cash relief assistance po nila. Matanong ko lang po sir, kamusta sa mga kasamahan po ninyo dito sa sentro? Meron po bang nakatanggap ng ayuda? As of the moment po, Ma'am DJ, wala pa po, no? Kaya po nalulungkot din po kami dahil as of now ay nag-provide lang po ng list, pero meron po mga pagkakataon na pumila at ang reply po sa amin ay wala pa po sa kanila yung schedule. At the same time, hindi pa rin po naka-schedule dun sa mga LGUs yung mga delivery riders or yung mga members po natin. Ito pong sinasabi ninyo for DSWD po ito kasi yung sa DOTR, nabigyan din po ba kayo? Hindi pa rin po, Ma'am DJ yan. Ano pong paliwanag ang ibinigay sa inyo ng dalawang ahensya na ito kung bakit sa mga miyembro ninyo, sa mga kasapi ninyo, walang nakakatanggap ng ayuda? Apo, yung paliwanag po nung DOTR ay DSWD po yung mag-distribute. And yung paliwanag din naman po ng DSWD ay manggagaling po yung list sa dalawang grupo. No? Yung una po ay iba-iba po yung sagot. Yung isa pong sagot ay dapat daw po manggaling sa LTFRB. Yung isa pong sagot manggagaling daw po sa mga delivery app companies. Yun nga po yung problema ngayon. Ang problema kapag nanggaling po sa mga kumpanya, sa mga delivery companies, itong listahan, ay hindi po na ilalagay lahat ng mga members o lahat ng mga delivery riders. So, ang ginagawa po kasi nagpo-provide po sila ng link. Ngayon po, hindi po lahat ng mga delivery rider naka-receive po ng link na maglalagay sila ng details para ma-include po sila sana dito sa ayuda. At meron pa pong isang lugar na ang sinasabi ay dapat manggagaling sa LTFRB yung listahan, hindi sa kumpanya. So, kaya po ang gulo. Sir Jeff, Din po kami, to add lang po, Ma'am DJ, nag-initiate na po kami ng sulat sa DSWD po, aside po sa DOTR, at nagre-request po kami ng dialogo para po sana maging maayos yung pag-distribute na ito para iklaro po sino ba talaga yung makaka-receive, sino ba yung qualified, tapos po magkano. Kasi in certain area, meron pong isang area dito na 4,000 na lang po yung na-receive, pero ang alam namin ito ay 5,000. Tapos yung proseso po ng pagbibigay, pipila ba kami via online banking ba ito? Wala pa pong reply yung DSWD regional offices sa aming letter po. Sir Jeff, yung letter nyo, kailan nyo po yan ipinadala? Kasi yung sinasabi nyo na sana maging maayos yung proseso, March 22 pa to So, since Yes then, po. wala po dun sa hanay ninyo nakatanggap? Kasi meron ng ilang mga TNVS drivers ang nabigyan pero sa inyo wala? Yes po, wala pa din po. Nag-follow up po kami after po Monday lang po, sumulat po ulit kami nung Monday lang after po nung Holy Week. At naghihintay po kami nung sagot, no. Pero meron po nag-iisa, actually kahapon lang po 'to nangyari, no. Meron po isang LGU at kino-comment po natin yung LGU po ng Iloilo sa pagse-set po ng meeting with DSWD with the chapter po namin sa Iloilo para pag-usapan po paano yung proper distribution. Para lang po malinaw din sa mga nakikinig sa atin, etong Riders Group Sentro, Delivery Riders Group po ito. Ano-anong mga lugar dito sa bansa ang kasapi po ng inyong grupo? Buong Pilipinas po ba ito? Yes po, we have po na 24 chapters po nationwide. So meron po kami sa Mindanao, sa Visayas po, tsaka po dito sa Luzon po. Ang tansya natin, ilang mga riders po kasama ninyo sa grupo? Kami po ay nasa 2,500 po yung aming members. Pero po yung delivery riders po na nasa sector po nung food delivery ay ang data po ng ating gobyerno ay nasa around po ng 800,000. Okay, sa data 800 pero ang nasa grupo ninyo 2,500. Dito sa mga kasapi Yes, ng sentro, may mga nakatanggap pero kulang, pero mas marami ang hindi pa nakakatanggap. Tama po ba 'yon? Yes po, Ma'am DJ. Marami pa pong hindi nakakatanggap. At meron pong ilan nakatanggap na, kagaya po na sinabi ko kanina, ay 4,000 lang po yung receive kasi daw po ay wala na daw pong fund.
So, paano po ito? Anong plano ninyo ngayon? Lalo wala pang sagot ulit. Ito bang mga sulat ninyo, address mismo sa DOTR at sa DSWD, sa mga secretaries po natin? Sa regional directors na po ng mga LGU. Mm. Kasama na din po doon yung sa letter, yung kami na po yung nag-o-offer na paano tayo magtutulungan para ma-filter po talaga yung mga lehitimo na mga delivery rider within the area. Paano yung mode ng distribution. Kasi ang gusto nyo sana, hindi rin po kayo sang-ayon na manggaling sa mga kumpanya nito mga ride-hailing apps, yung kung sino yung driver na bibigyan? Yes po, kasi po last time po, no, nagkaroon din po tayo ng fuel subsidy, ay malaki po yung naging problema natin dito. Pinipili po ng mga delivery companies kung sino yung bibigyan. At the same time po, ay nagkaroon din po ng problema sa distribution. Una, yung amount po ay iba-iba. Meron pong nakareceive ng 2.5, meron pong nakareceive ng 500, 700, meron pong 1.2. Magkakaiba po yung amount. Pangatlo po ay hindi po ito directly nakukuha ng mga delivery rider, no? Ito po yung unang pagkakataon pa na nagkaroon tayo ng fuel subsidy at that time po ng pandemic. So yung iba po kailangan pang bumiyahe para makaipon pa po siya sa kanyang wallet ng amount ng 2.5 o ng 1.2. Yung iba naman po kailangan mo po okay lang na ma-GCash, no? Ipapadala sa GCash mo. Kaya lang may kaltas na, no? Through cash in or cash out processes. So kaya po, gusto po sana namin directly na makukuha po ng mga delivery rider. Okay. That's why po, nag-request po kami ng dialogo dito sa mga government agencies. Sir Joff, si Maricel po ito. Nabanggit nga ninyo na Yes po. sana dapat direkta na doon sa mga delivery riders yung tulong, yung subsidy. Pero nabanggit nyo rin po Opo. kanina na kasama po doon sa ino-offer nyo ay kung ano-ano yung magiging mode para po mas maging maayos at effective yung distribution nitong subsidy, tulong para dito sa ating mga riders. Bukod po doon sa nabanggit ninyo na dapat direkta na doon sa rider, ano pa po yung bahagi ng inyong proposal sana? Sa yung proposal po namin, kami po, tutulong na po kami mag-distribute kasi kaya po nating i-identify sino po yung mga legitimate na rider eh. Oo. Kasi totoo naman po na mayroon pong problema na mayroong mga nakakadoble ng kuha. May mga hindi naman po lehitimo na rider. So kami po, makakatulong po kami mag-identify. Kami po yung nasa ground at kilala namin yung mga kapwa namin delivery rider. So paano pong tulong yung tinutukoy ninyo, Sir Joff? Ito po yan, no? So that's why we requested po ng dialogue. Yung una po, paano mag-identify sino yung mga qualified na delivery rider. Kasi yung claim po ngayon ng mga delivery companies ay kung sino lang yung full-time. Yung mga part-time hindi makakakuha. Pero po ang problema po doon ay lahat naman po tayo apektado. Oo. That's why. Pangalawa po yung amount. Ito na po yung problema na naging problema na rin last time. Ang usapan, ang pagkakaalam po namin, na nalalabas din po sa media, ito po ay 5,000. Ngayon po, 4,000 na lang po yung na-receive sa ibang area. Yun na po yun. Tapos po, yung mode ng distribution. Kung pipila ba kami, o kaya ay direct na lang kami sa mga LGU para tumulong sa pag-distribute. Kasi po, mayroon po time na nag-announce po sa isang LGU, no, nahiya na lang akong i-announce dito, pero nagkaroon po, tapos pumila po kami. At that time ng pagpila, pagdating po namin sa aming pwesto ay hindi pa daw po namin schedule. I see. Pero may announcement na for delivery riders na po yun. Opo. Meron naman pong isa, ang announcement for delivery riders na, pero at that time, nung dumating kami, tinatapos naman po yung mga kasamang tricycle driver. Ayun. So, ang gusto nyo po sana, meron kayong boses to identify kung sino yung mga legit na delivery riders sa hindi. Isa po yun, at siyempre po, para po ma-secure na tama po yung amount, at masigurado po na ma-receive po ng mga legitimate po na mga delivery rider. When you say na to secure na tama yung amount, masiguro na tigfa 5,000 kagaya po ng in-announce. Yes po, kung 5,000 po. Opo. Yun po Tama po. sinasabi ninyo na nakatanggap ng 4,000. Meron po ba kayong estimate kung gaano kadami itong tinutukoy ninyong riders na 4,000 lamang yung natanggap? Anong area po ito? Sige po, ito po ay nangyari po sa Tarlac. Oh. Tas gaano po Opo, kasi kadami? lang po Baka yung- meron po yung kayong numero. Ay ano po, nagpalista po ay
yung nasa listahan daw po as per DSWD po sa Tarlac ay nasa 16,000 daw po, no? Ayun po yung sabi sa amin nung nakipag-meeting po kami. Pero yung hindi na daw po mabibigyan lahat ng tagpa 5,000 itong 16,000 na mga delivery rider. So yung around 600 po ay makaka-receive lang po ng 4,000. So paano po pinili kung sino yung 600 na 4,000 lang yung natanggap? Yun din po yung concern namin. Paano po ba sila namimili? Paano po sila naglalagay ng list? Okay. So, Kasi po, hindi po talaga siya transparent eh. Hindi naman po namin alam kung sino po yung na-provide, kung tama po bang rider po yan, o baka common po yung corruption ngayon eh, di ba? Hindi po natin alam kung naglagay lang dyan ng Juan de la Cruz. Di ba? Yun po eh. I see. Pero yung sinasabi po ninyo na pamamahagi dito sa Tarlac, in cash po ito, kagaya din ng ginagawa doon sa ibang AIX na pinamigay. Apo, in cash po ito. Ito po ay mga ginagawa sa mga municipalities. Apo. So, kanina po, ang sinasabi nyo rin na concern, parang nagkakaroon ng diskriminasyon between dun sa mga full-time riders at saka po dun sa mga part-time. So, simulan po natin dun sa full-time. Magkano po ba yung full tank ninyo ngayon sa kasalukuyang presyo ng petrolyo kapag ikaw ay full-time na gumagamit ng motor for delivery? Nadoble na po yan. No? So, kung full-time ka po dati, nagra-range ka ng 200 to 300 pesos. So ngayon, hindi na po yun kakayanin kasi nga nagmahal na. No? So, 6 to 700 na po yung ginagastos para sa isang schedule mo po sa araw. Sa isang araw. So yung 6 to 700 pesos po na full tank, gaano po katagal? Ilang oras na biyahe po yun para sa mga riders? Averagely po, yan po ay umaabot ng 8 to 10 hours po na mga delivery. Okay. Na buong araw na po yun. Buong araw. So kung 600 to 700 pesos po yung inyong bayad sa petrolyo for 8 to 10 hours na biyahe, magkano po ang inyong inuuwi? Nakita? Yan po, no? Maganda rin po yung tanong kasi nabawasan na po talaga. Meron po tayong data last time, no? Nung hindi pa po nagkakaroon tayo ng problema sa petrolyo, pag kinount po yung kita ng naiiwan sa mga delivery rider, ito po yung kanilang net kasi kinaltas na po yung gas, yung mga maintenance at saka yung kanilang pangload, around 400 to 450 na lang po yung may uuwi. So ngayon po, mas lumaki pa yung gastos sa ating gasolina, so mas nabawasan po yung inuwi. So Pwede na po kung kikita ka po ng malinis na 300 po ngayon sa isang araw. Ganun. For so 10 para hours. Po mahabol po yun, para po mahabol po yun, kailangan mo pong mag-extend ng mas mahabang oras, maghintay po ng delivery job kung may ibabagsak sa'yo na booking ng delivery company. Para po, medyo maayos-ayos naman yung iuwi mo sa pamilya. Hindi naman 300, hindi naman 250. So ngayon, usually, inaabot na kayo ng ilang oras? Kung dati po ay 10, pwede nang umuwi, 12, pwede naman. Ngayon po hindi, kailangan 16, no? Minimum na po yung 12 hours, kailangan 16 hours. Para kailangan kumita mag-stay, ng... para po make sure mo na iuwi. Opo. To make sure na Pero merong po, maiuwi. Opo. Okay. Iba lang po yung epekto po nun sa ibang mga delivery app companies kasi magkakaiba po kasi ng sitwasyon eh. May isa pong delivery companies na nagbibigay po ng schedule. Kung ano po yung schedule mo, doon ka lang pwedeng bumiyahe sa oras na yon. So unfortunately, hindi ka makaka-extend. Oo. Kasi Opo. in-schedule na rin para kumita din yung ibang riders. Ganon. Yun po yung paliwanag. Ang paliwanag din po, algorithm. Pero yung nangyayari po, pag chinecheck po natin yung kanilang mga FB pages, continuous po yung hiring nila. Sige. So, eto Sila po rin yung... po yung dahilan kaya dumadami. Opo. Eto po yung sinasabi nyo ay full-time na delivery Yes, rider. Pero kapag part-time, usually mga ilang oras po ang ibinabiyahe niyan sa isang araw? Sa isang araw po, minimum po mga 6 hours.
6 po yan. hours. So kung Opo. sa 6 hours po ang kanilang biyahe, so ang kanilang full tank ay o ang kanilang gasto sa petrolyo ay assume nangangalahati rin mula doon sa 700 pesos na ginagastos ng isang full time para po sa petrolyo. Yes po, or 1/3 po nun, yung pong gagastusin niya. 1/3. So kung ikaw ay part-time na 6 hours na bumabiyahe, usually po average of how much na lang yung iuuwi mong dagdag na kita sa pamilya? Ayan po, no, nagdedepende rin po kasi yan sa peak saka lack hours, so kung sa lakas saka sa hina po ng mga booking. Pero averagely po, siguro po kung part-time ka, malinis po yung 200 sa isang araw, dun sa araw na binayahe mo. Oo. So parang halos kapareho din ng full-time? 300 na kinikita versus Kasi 200? po 6 hours na po yung binayahe po nung part-time eh. Okay. Kaya po yung mga part-time po kasi pabiyahe lang po sila sa panahon talaga na malakas, unlike po sa isang sa isang Oo. full-time na maghihintay ka po talaga nung buong araw, no? Parang Oo, 5 pa lang, oo. pag-open ka na ng app mo, tapos uwi ka na ng gabing-gabi. Unlike po sa mga part-time, itatapat mo po to sa mga oras ng tanghalian, sa holiday, o kaya sa oras po ng mga hapunan, kung saan po mas malakas po yung mga nagpapadeliver. So yun pong 5,000, kung totoong 5,000 nga yung maibibigay doon sa riders. So mga ilang araw ang itatagal nito kung ipupuhunan nyo doon? Mga 5 araw, ganyan. Kung ilalagay po sa gasolina po. Oo. Opo, hindi po yan naabot ng hindi po yan, swerte na po pag umabot po ito ng 1 linggo. Oo. Well, Dahil, usually yun po yun, 5 to 7 days po yung 5,000 pesos. sorry, ano bang ginagamit na petrolyo sa motor? Gas ba? Gas? Tama ba gas, Jeff? Apo, gasolina po. Gasolina. Yung pinakamura Oo. po lagi. Correct. Sir Oo. Jeff, I'm just wondering, ngayon, itong mga platforms natin na ginagamit ng mga riders para po kayo ay makapaghanap buhay, simula ba nung nagkaroon po nitong pagtaas ng presyo sa gasolina, nung nangyari po itong sa Middle East, meron po ba silang adjustment doon sa ibinibigay nilang fee sa inyo para kahit papano makadagdag po sa inyong take-home pay? Wala po. Yung mga yung singil din po sa mga CS o sa mga customer, yung mga commission po na kinukuha sa mga vendor o merchant, mga fast food, hindi naman po yan nagbago. Pero yung delivery po, yung nakukuha po namin, yung income po namin ay nagbabago. Meron po silang ginawa na parang tingin namin po dito ay mas masahol pa sa band-aid solution. Halimbawa po, yung discount sa gasoline stations, dati pa po yan ginagawa. Bago pa po magkaroon ng gera ay meron na po talaga tayong mga discounts. And yung discounts po, ito po ay partnership no company and the gasoline station. So, Unfortunately, wala Oo. po masyadong itong epekto sa ating mga delivery rider dahil ito po ay piso o 2 piso kung ikukumpara po sa Oo. mga plus 20, plus 15 pesos. so Sir Jeff, Nagbigay din po sila ng incentive, riding incentives po. Ang ibig sabihin po nun, kapag bumiyahe ka, na complete, halimbawa po, naka 25 deliveries ka sa isang araw, meron ka pang additional na 70 o 50 pesos. Pero kailangan mo rin po yung ibiyahe, kailangan mo pa rin yung pagtrabahuan. Hindi po yan automatic na parang grant. So yun po. Okay. So wait Sir Jeff, dalito ako kasi sabi mo wala. Pero may binibigay na discount ka mo dun sa mga nagpapagasolina. So meron po ba o wala? Paano po ba? Yung discounts po ay dati pa po yan bago pa po magkaroon ng gera. Okay. Pero yun nga po, pag yun, sinabi po nating bigay po sa kanila, ito po ay through the effort ng gasoline station. Oo. Para kumita rin yung gasoline station, Oo. tangkilikin sila. Oo. At the same time po, ay ito po yung pagpipilian ng mga delivery rider. Pero kung tatanungin nga po kung may epekto po ito, wala po kasi piso, 2 piso. Kumpara po sa 20 hanggang 15 pesos na So, pagmamahal ng gas. sa madaling salita, Sir Jeff, walang dagdag incentive or kita na ibinigay itong mga platforms na ito. So ngayon na lang po, since malinaw na karamihan pa rin nga po sa grupo ng sentro ang hindi pa rin nakakatanggap ng tulong galing po sa gobyerno and even yung platforms, wala rin pong maibigay kaninyo na tulong sa inyo. Ano na lang po ang panawagan ninyo? Lalo wala pa rin naman pong tugon dun sa liham ninyo. Yun po, ang panawagan na po namin, direkta na po kay Secretary ng DSWD. Kami na po yung magre-request sa kanya ng dialogue kasi po talagang
hindi po umuusad. Kung dumedirekta po kami sa mga regional director, baka kailangan na po yung mas mataas na may panunungkulan para bigyan po ito ng aksyon. Oo. Kasi unang-una po, ang sinasabi namin, ito naman pong amount, itong pong subsidy nito, hindi naman po ito galing sa mga platform companies. So bakit po nila hinaharang yung mga legitimate na mga delivery rider at yung mga affected na delivery rider? So dadirect na lang po kami ng dialogo sa DSWD Secretary. Kay Secretary Yun po yung Rex isa. Gatchalian, oo. Apo. Mm. Tapos yung pangalawa po ay nakipag-coordinate na rin po kami sa Department of Labor and Employment yung mga possible po na assistance sa mga delivery riders na pwede nating i-avail, no? Habang nararanasan po natin itong dilubyong ito sa langit. Oo. Sir Jeff, as we speak, pinarating na rin namin sa DSWD at sa DOTR ito pong concern ninyo. Pero meron bang Maraming pong salamat. Oo, ngayon po pinasabihan na namin sila dito sa mga nabanggit nyo sa amin, maging doon sa mga kulang kanin nyo na ayuda na natanggap doon sa Tarlac. Meron bang ikinakasa na kilos protesta po ang inyong grupo kapag pa hindi po kayo pinakinggan dito po sa hiling ninyo? As of the moment po ay kasama yan sa plano, pero kailangan po din namin pagka mag-usap-usap nationwide, dahil nationwide po yung aming membership, kung ano yung mga possible po na hakbangin, kasi anything po na magiging action ay will affect po yung aming pong livelihood. Sige po. Sir Jeff, makikibalita kami soon ha, at mag-iingat po kayo. Kamusta nyo kami Apa. sa mga kasamahan nyo po sa sentro? Maraming salamat po sa pag-airing ng aming concern. God bless po sa ating lahat. Oo, maraming salamat Sir Jeffrey Labodahon, National Coordinator nga po ng Riders Group, sentro na may 2,500 members po na mga delivery riders sa buong bansa. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.